Hello guys, welcome back to our channel, and right now, i-update natin yung Bitcoin technical analysis natin na ginawa natin last time, itong 7 days ago. And as you can see, yan, kita-kita nyo, malaking kulay pula, na stop loss tayo. Talo ako ng 615 USDT on this trade, okay? So, basically, saan ba tayo nagkamali? So, tama naman yung bias natin, long. Ang mali lang natin, or ang mali ko lang dito is premature yung entry natin. So, masyadong maaga. Yun. So, tama naman, as you can see, pababa yung market, and then pataas yung oscillator. So, nagkaroon nga ng bullish divergence sa daily. So, ngayon, yun yung mali ko. So, ito rin yung kagandahan ng ginagawa ko right now na ina-upload ko sa YouTube para meron akong balikan. Basically, itong mga video na to, mag-isigbi na tong journal ko na pwede kong balikan sa mga susunod na panahon. Okay? Kung saan ako nagkamali, ano yung tamang ginawa ko para may tama natin or mapulutan natin ang aral in the future. Right now, i-update natin yung Bitcoin TA natin. So, last time, kaya ako nag-long na and close screenshot ko agad is akala ko kasi na marami talaga namamatay sa maling akala. Ito na yung wave 5. Dito na. Nagkaroon pala ng isang leg down. So, ito yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. And sa wave 5 o 5 yan kasi ito. 1, 2, 3, 4, 5. So, right now, nag-anticipate ako ng ABC correction. So, after ng 5 waves, meron niyang correction. So, possible ito yung mali. Pala ABC. A, B. Yan. Hanggang 69 or highest 72 area. Kasi sa CRT, valid pa rin yung weekly CRT natin na nakita last time. Okay? So, ito siya. Hindi naman nag-close below yung mga kandila. And ito yung target. Kung CRT yan. Nasa 74K area. So, ito yung highest na pwedeng maabot ni BTC. Okay? Basically, yung invalidation nitong bearish bias ko on higher time frame is this one. Kasi kung pupunta naman tayo sa monthly time frame, top down analysis na to guys. Although, walang 100% guarantee na mangyayari yan. Again, pagkatapos ng ito natin mga drawing. Pagkatapos ng parabolic move, merong correction. Usually 3 waves. Consisting of A, B, C. B. So, C. So, basically, ito pa yung ina-anticipate ko na bottom ng market. Again guys, anticipation lang yan. Walang sure ball. Right? Pag meron nagsabi sa inyo na sigurado siya dyan pupunta yung price, kalokohan yon. Alright? So, okay, balik tayo sa daily time frame. Right now, price ni Bitcoin is nasa 62,716. Ay, ba't ko binura? Meron akong tingin dito. Wait lang guys Yan. Drawing ko lang naman yung ano ko eh. Naka-short kasi ako right now. So, yan. So, kung ito na yung A, anticipating ako ng pullback para makuha yung wave B natin around here. So, kung gagamitan natin yun ng favorite retracement, yan. 0.5618 area ng fib. Tapos, yung wave C naman, around here kasi meron mga gap dito na pwede pa niyang kuhanin. Again, highest target is 74K. Tapos, short ulit. Hanapin natin. Pag tingin natin tapos na yung wave C. Right? So, kaya ngayon, short yung kinukuha ko sa lower time frame. This one. Yan, naka-short ako dito ngayon. Mukhang may break even pa ako Okay. Kung makikita nyo, rising wedge, nag-break support, tapos retest dito sa inverse fair value gap. So, ito yung naging POI ko. IFBG plus yung fib retracement 0.5 and 0.618 sa gitna. So, golden zone ng fib retracement. Kaya ako nag-short dito. And pinost ko rin yan sa Discord. Tapos, right now, nakaset na ako sa break even para kung sakaling tagusin is wala nang risk. Kasi, ito BPR na to So, balance price range, nagkaroon ng BPR dyan. Malakas siyang
POI or Confluence, dapat hindi na siya tagusin. Kasi pag tinagos pa yan, basically, mataas yung chance na magtutuloy pa pataas yung market. Kaya, BE na ako dyan. Nakaset na sa break-even yung aking SL. Para no risk na tayo. As targeting in this area, 60k. Okay, tapos pag nandyan na, hanap naman tayo ng long para papunta sa, again, wave C. Right? Wave C, dito ko lang kinukuha yan. Yung mga point of interest sa left side, yan, mga imbalance, fair value gaps. Yan, hindi pa siya natatap. Hindi pa siya natap nito. Tapos, fib extension. So, lagyan sa dulo nito, sa high. Tapos, kung dito yung wave B, anticipation lang yan, guys. So, basically, yan, nasa around 1.618 ng fib extension. Dito, o dito. 2.618, yan, max. Pero, ito, low probability na to para sa akin. Hanggang dito lang. So, yan yung targets natin para sa Bitcoin. So, yes, bullish ako sa Bitcoin this month. Tapos, after nito, ng month of July, August na. So, after ng correction, continuation. So, possible, another, pagtapos na yung C, 5 legs ng red AB, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa mababa tayo sa possible bottom, and matapos na yung ABC nitong monthly time frame. Yan, A, B, tapos C. Yan yung ina-anticipate natin. So, right now, naka-align naman siya lahat. So, nakakalungkot lang na SL ako last time. So, ang early kasi ng entry ko, yun yung mali ko. And, syempre, lista na natin sa journal natin, which is, makukuha na natin ng aral sa mga susunod na panahon. So, yun. Basically, that's our Bitcoin update. Hopefully, makatulong sa inyo sa magbasa ng structure right now ni BTC. So, yun lang mga chong. Maraming salamat. And kung nakapulot ka ng value sa video natin, pakisubscribe naman. And malaking tulong na yan para pagpatuloy natin itong mga ganitong video. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.